Hi, good afternoon everybody. Ito, meron ako sa inyo ipapakita na ating gagawin ngayon. Kasi nga, para natin malaman ang ating mga gagawin, gagawa tayo ng pattern ng shorts na yung uso ngayon na parang palda shorts na iba ang yari. Ay, ipakita ko sa inyo, ito ay ganito. Ang gagawin natin ay isang large, extra large. Tapos gagawa tayo ng isang large, small, ganon. Kaya lang, ganoon lang ang natin gagawin. Kaya gagawa tayo ng pattern. Ito yung pattern natin ng extra large. Ito yung tingin kayo ha. Ito yung sa may punjo na sinusukatan natin ng seat. Yan ang bandang cut ng sakwit. Kailangan dadagdagan para maganda ang korte. Yan. Pag nag-cut ako niyan, sabay ko lang yan. Sinasabay ko. Pero, pag sa front, ito na ang binabawas ko. Binabawasan ko na yan dyan. Para sa front. Tapos, dito tayo sa side. Tutuyuan. Wait lang ha. Saglit. Ako ay medyo paluwag ang dito kasi palda shorts ito. Ganyan, parang pa A-line.
Tapos ito, tatandaan natin yung sa may bewang. Diba, mayroon siyang kakabitan ng garter. Ito. Pwede garter, pwede yung tali na diretso sa parang ribbon siya. Ito yung tupi na diretso tupi. Ito naman yung tupi sa baba, sa may laylayan. Ito yung sa may laylayan. Ito yun. Pag tinupi natin ito, itong side na to, bali gaganyanan na natin. Tapos, gaganyanin. Ito yung parang nakalawit na parang may shearing. Ito yun. Diba? Ngayon, kakat natin to. Ito ay sa likod. Wala pa itong cut na to, walang allowance to ha. Ito ay pattern talaga siya. Kailangan pag nagtabas ka na sa tela, mayroon na siyang allowance. Kagaya nito, lalagyan ko siya ng allowance sa tupi. Ito rin sa side, walang allowance. Mag-a-allowance ka nito doon sa tela na. Ayan. Ito na yon. Ngayon, gagawa tayo ng sa front kasi back ito eh. Ang gagawin natin, babawasin natin ito. Yan ang babawasin natin. Halimbawa, ito ang front. Pag nagtabas ka, tutupiin mo ito kung front na ang tutupiin mo lang siya para yung pattern mo isa lang. Tapos, tutupian mo siya ng ganyan. Ganon din dito sa side. Magtutupi ka din ng kahit na 1 inch, 1/2 inch lang. Bali, ang bawas noon ay 1 inch na kasi half and half. Ganon. Pag nagtabas ka, tutupiin mo na siya ng ganyan. Tutupiin mo sa front. Kaya, yun ay magiging gagawa tayo ng bulsa. Ba naman itong mga pintil-pin na ito pag nahahanginan. Mga bago yan. Gagawa tayo. Wala rin. Pag nahanginan, wala na. Ayan ang gagawin natin sa bulsa sa front. Mamaya mo yung gugupitin pag tela na siya. Kaya yan, ganyan na.
ito yung ating gagawing tela. Gugupitin natin. Hirap ng ating tabasan kasi maliit lang na table. Basta, tatandaan nyo na lang kasi nga wala talaga akong tabasan. Ito na yun siya. Ipo-form mo na siya dito at tatabasin na natin. Siguro magpa-part 1 na naman tayo nito, part 1 at saka part 2. Ang part 2 ay para nasa pagtahi, para hindi tayo napapahaba. Ito na nga lang lapis ang gamitin ko. Para itong ginawa ko dalawang likod. Saka alam nyo ba, pag ganitong palda short, meron style ako dyan na maganda tignan sa harap na hindi bumubukol. Yung parang mga flat lang ang harapan. Ito na yung siya. Ganun na siya. Babasin mo na yan siya nang mayroon siyang allowance. Kaya lang, nahirap nga dahil ang aking table ay napakaliit. Kaya dito tayo mag-explain sa drawing na naman tayo. Yan. Siguro bukas, pag natabas ko ito, bukas magtatahi tayo, magpa-part 2 na lang tayo. Kasi nga, ang hirap ng ating mga, wala kasi akong table. Nahirapan na pati ako sa sahig kasi nga masakit na rin ang aking likod.
May table kami, wala na kaming paglagyan. Ang sikip na talaga sa amin. Kaya ito, magpaparto tayo. Kailangan lang natin ang space dapat. Ito nga, na ano, yung sinasabi ko na maganda ang harap, ang tahi sa harapan, lalo na pag ganitong mga palda na shorts. Kailangan lang medyo kaunting lawlaw ha. Papadrawing ko sa inyo, idodrawing ko sa inyo. Halimbawa, ito yung harapan. Ito yung, halimbawa, ito yung dalawang, ito harapan. Napalaki lang yung ano ko. Harapan. Yung uka ko. Kunwari ito harapan. Para maganda tignan yung dito, ang pagtahi ko niyan ay pagdating diyan sa may ano, tinatahi ko siya ng ganun. Parang may iskinita siya. Halimbawa, ito yung atin cut. Tatayan mo siya ng ganon. Tapos, ito yung pangalawang tahi na para maganda ang tahi sa harapan. Parang hindi ba siya nakabusuyot? Ano ba tawag doon sa Tagalog? Ganyan ang style mo ng tahi. Sa harapan. Sa likod, ganon sa likod. Pero yung tahi sa harap, ganyan ang gagawin mo. Para sa harap, parang hindi siya nakaliko ng ganon. Parang tuwid lang siya, tapos parang may pleats. Ganon ang ginagawa ko sa mga shorts na palda. Kaya kailangan meron kang laging paraan. Kasi ito, alam mo saan ko ito nakita? Doon talaga sa katalog. Yung mga Japanese, ang mga style nila, maganda ang hubog sa harapan. Ganon ang style ng pagtahi nila. Doon ko yun nakita sa katalog. Kaya na-try ko yun sa sarili ko nung dalaga pa ako. Yung mga halimbawa jumpsuit, tapos kaya yung mga pantalon na maluluwag, elephant tawag noon, ngayon square pants. Ganon ang gawin nyo sa pagtahi ng square pants sa harapan. Itatahi mo siya ng ganyan, tapos may kanto, tuwid, pag ganoon, tapos ganon. Isusunod mo lang siya dito sa ganito. Pero wag mo itong gugupitin, wag mo rin yan, wag mo siyang gugupitin na ganon ang gupit. Ang tahi lang ang gaganon mo. Wag naman masyadong malayo. Parang nagtahi ka din ng ganyan. Parang nagtahi ka rin ng ganyan, kaya lang ang tahi niya pa kanto, may kanto siya, ganun. May kanto siyang ganun. Magaganda yan sa pantalon na square pants, yung mga palda na maluluwag, ay ang ganda tignan dito sa harapan. Hindi siya bumubukol, parang flat lang siya. Kaya yun ang aking gustong para matuto kayo ng ibang style. Ito, tatabasin ko ngayon. Wala kasi akong space na pagtatabasan. Tatabasan ko na ito. Tatlong kulay ito, gray at saka light blue, at saka gray. Yan. Ito ay pwede ko din naman ito ibinta sa mga bata. Itong malaki. Para na lang sa mga apo ko. Kasi mga ano na yan, mga retaso lang yan. Pero magaganda ang tela kasi nga Canadian. Pwede na ito.
sa pang-araw-araw ng mga bata, lalo na yung mga bata na maaarte, mga apo ko maaarte. Laging nagpapason show. Kasi nga, nasanay kasi sila yung mga apo ko. Lagi yan nananalo sa mga contest ng sa trick or treat. Ako nagtatahi ng mga costume nila. Ang mga nanay laging excited. Kinabukasan, trick or treat na. Sasabihin ganito ang costume. Nilalamayan ko yan pagtahi para lang matapos. Ilan sila dapat noon? 4. 4 sila na tinatahian ko. Ganon. Kaya pag natuto kayong manahi, ito lang muna ang tiyagaan nyo na pagtahi, paunti-unti lang muna. Mag-umpisa kayo sa mga anak-anak nyo o wala pa kayong anak, sa mga kapatid nyo. Ganyan ang gawin nyo. Huwag kayong mag-apura. Kung meron kayong mga lumang damit, yung mga lumang damit ang tastasin nyo. Doon kayo mag-umpisa magtahi. Kasi ang iba, para hindi masayang, ganyan ang ginawa ko noon. Ilang taon pa lang ako, grade 4 pa lang ako nang mag-umpisa akong makialam sa pagtahi. Walang nagturo sa akin, hindi ako nag-aral. Ang pinakialaman ko kasi, uniform ko, na hindi pa natatahi ng nanay ko kasi nasa palayan pa ang nanay ko. 1 week ng kailangan ng uniform sa school, grade 4 ako noon. May dela na ako sa bahay, hindi matahi-tahi. Ngayon ang ginawa ko, pag alis ng nanay ko, tinabas ko yung uniform ko, tinahi ko. Pag uwi niya, yari na. Hindi pa ako nagtatahi noon. Talagang lakasan lang loob kasi pagagalitan ako ng teacher ko. Alam nyo, nakuha ko. Natahi ko yon. Pagkatapos kong tahiin, tiningnan ng nanay ko. Takot pa ako noon. Sinasabi ko sa nanay ko na natahi ko na nanay ang uniform ko kasi hindi mo na nadadampot. Lagi kang nasa bukid. Sabi ko, tiningnan niya. Natahi ko. Ang diferensya, yung manggas. Kasi sa manggas talaga ang mahirap pagkabit. Nakabit ko pero kulubot. Yun lang ang aking pagkakamali. Hindi ko dito na control, kulubot siya. Ang ginawa ng nanay ko, tinastas niya at ikinabit niya uli. Yun lang ang diferensya. Yung pala, binanat ko yung katawan. Tapos yung manggas, parang naitulak ko. Kaya, pwede kung dito lang banda. Ang kaso hanggang dito sa may kilikili na. Yun, naging sharing kaunti. Hindi ko talaga nakaya pero naayos. Kaya ganun. Huwag kayong mag-apura. Unti-unti lang matututo kayo. Kaya yun ang sabi ko sa inyo. Kaya dito muna tayo. Part 1 natin to. Bukas, magtatahi na ako nito. Tatabasin ko ngayon. Kailangan natin ang malaman ninyo kung ano ang naging yari na nito. Tapos yung part 1 pala sa skirt ng bed, hindi nyo nakita dahil napindot ko na erase. Kaya hindi nyo talaga makikita yung kasi nakaano na yun eh. May 4 na nga yung viewers yata noon. Meron na nag-view noon. Aywan ko bakit napindot ko na erase. Sa ko, napindot ko rin doon, nawala din. Kaya iyon, pasensya na at hanggang dito na lang muna. Abang-abang na lang ulit tayo. Pag may panahon, magbibideo din ako ng yung may skirt. Kasi ilang beses na ako laging nagtatahi ng may skirt, laging hindi na bibidyohan. Kaya dito na muna sa tayo sa short. Ay, siya nga pala, yung nagtanong na lalaki, nakalimutan ko pangalan. Short daw na garterize. Parang ganito din lang. Ang pagyari. Ito. Kaya lang, siyempre, walang ganito. Ganun pa rin ang yari. At saka hindi tuwid lang ito. Tuwid. Walang A-line. Naka A-line kasi ito pang babae ito eh.
ganon din ang cut noon. Yan. Hindi ko pwede i-ano ang size ninyo kasi hindi ko naman kayo masusukatan. Sukatan nyo ang katawan nyo. O kaya, mayroon kayong lumang shorts dyan. Sinasabi ko na lang sa inyo para madali, para lang matuto kayo. Iyon ang gawin yung pattern. Short nyo. Para alam nyo kung ano ang sukat nyo. Kasi hindi ko naman kasi sabi niya detalye ko raw kung anong sukat. Hindi ko madidetalye kasi hindi kita masusukatan. Ganon. Kaya sukatan nyo yung short nyong luma. Yun ang kuhanan nyo ng pattern. Gawin yung pattern. Kung hindi na talaga ninyo ginagamit, tasin nyo yan lahat para alam nyo kung saan nyo tatahiin ang inyong gustong tahiin at para makuha nyo ang korte. Pero, dadagdagan nyo lagi ang samay punyo kasi doon nag-uumpisa ang pagkapunit. Kasi kulang sa korte, tipid talaga ang tahian kasi ang laki ng kain sa puwet. Dagdagan nyo, yun lang ang sinasabi ko. Pero kung mga lalaki na maliliit ang puwet, ari yun. Pero kung medyo matambok ang puwet mo, dagdagan ng puwet ang korte ng puwet. Diba? So, dito na muna. Pasensya na kayo at ganito lang ang ating turo ko ngayon sa inyo. Pero sana tandaan nyo ang aking sinasabi. Bukas mga parto, pag walang pasok yung anak ko, matatahi ko ito. Papakita ko sa inyo. Ngayon, tatabasin ko. Wala kasi akong lamisa na nahihirapan ako dito sa maliit mag-explain, magtupi-tupi. Pero ito lang naman, 3 kulay lang ito. Ito. Ano ba to? Parang mocha. Tapos may gray. Tapos may light blue. Ito ay mga ritaso ko. Pero pwede sa shorts. Mga presko. Marami akong ritaso kasi meron, ang nabili ako laging sobra. Dahil nagagamit ko, nagagawa ko ng duster. Yun. Marami. Kaya, huwag kayong maghinayang sa sobra dahil hindi masasayang. Pwede nyo gawin punda, pwede nyo short, pwede nyo blouse. Ganun, mas ma-presko kasi, lalo na yung US na tela. Makapal siya pero masarap sa katawan, hindi mainit. Kaya hanggang dito na lamang. Napahaba na naman ang daldal ni nanay. Pero yung daldal na yan ay importante. Kaya dito na lang muna. Pasensya na. Click the button. Paki-share naman at like. Bye-bye.